Kung makapagsabi naman siya na marumi yung kamay ko. Nataon lang kasi na yung sabang merienda na banana, madagta kasi yun. So, hindi agad na alis sa kamay ko. Hindi kami yung sobrang maayos sa bahay, pero malinis naman ako. Since na meron din akong toddler, actually, nagbibigay rin ako ng mga pinagliitan ng anak ko. Hindi niya nabanggit yun eh. Tapos makikita ko na pinangaalis ng anak niya yung bigay ko. Asan yung selan mo? Kasal kami ng asawa ko pero hindi ako sanay magsuot ng singsing. At pag alis ko lang talaga yon sinusuot. Wala naman yung issue sa mister ko pero issue pala yun sa'yo. Tapos iniba mo pa yung work ng mister ko sa kwento pero huli ko pa rin ikaw. And lastly, hindi kami sa subdivision nakatira. Regular sa work yung mister ko pero kumikita lang naman ng sapat. Tapos breadwinner pa ng pamilya niya since dalawa lang silang magkapatid pero yung kapatid niyang kaisa-isa ay namatay na. Senior na yung mga biyanan ko kaya't naiintindihan kong suportado niya pa rin. Dun sa pansit issue hindi kasi yun pansit pero sige pansit na lang. Na may issue pala siya sa akin tungkol sa pansit na binigay ko. Di naman kasi yung tira-tira, halagang 120 lang naman yun at pinatake out ko yun since yung anak niya kasi mukhang laging gutom. Na kapag may merienda akong binibigay sa anak ko, ay anak niya palagi yung nagsasabi ng share. So naalala ko yung bata, kaya sabi ko sa Mr. Koy, i-take out na lang kasi nga tuwa ako sa anak niya na palaging kalaro ng anak ko. So bago yun at hindi yun tira-tira. Hindi ko naman lubos sa kalain na pag-iisipan niya ng masama yun. Na sana hindi na lang niya tinanggap kasi madali namang tumanggi diba? Madalas akong nagbibigay ng ulam sa kanila kasi nga labis palagi yung luto ko. At uulitin ko na palagi kasing nakatingin yung anak niya kapag may kinakain yung anak ko. Since tapat na tapat kasi ng bahay nila yung bahay namin. Uulitin ko rin na tuwa ako sa bata kaya nagbibigay ako. Na hindi niya pa pala ipinagpapasalamat yun eh. Kung makapagsabi siya na madumi, tignan yung kamay ko. Nataon lang kasi na yung sabang merienda na banana chips ay madagta. So hindi pa naaalis yun sa kamay ko. Yes, aminin ko na hindi kami sobrang maayos sa bahay dahil nga meron akong nag-iisang anak at bibi pa. Kaya hindi ko maasikaso at minsan ay magsino. Pero pagdating sa kalinisan ay malinis naman kami. Since nga meron akong toddler. Actually nagbibigay rin ako ng pinagliitan ng anak ko at hindi niya yun nabanggit eh. Tapos makikita ko na pinangaalis ng anak niya yung binigay ko. Asan ang selan mo? At tungkol naman sa parcel, yung mga parcel na yun ay mga gamit yun ng baby ko. Hindi kasi kami madalas lumabas at mas mura kasi sa online. Minamasama at sinisilip niya pa rin yun. Palibhasa wala akong napapansin na rider sa kanila eh. At nabanggit niya rin sa akin na hindi siya nakakahawak ng pera. Kaya't lahat ng gusto niya ay meron pang approval ng mister niya. Sabi niya pa nga swerte ako sa mister ko na naibibigay daw yung mga needs ko basta sinasabi ko. Minsan pa meron kaming eksena na ipinareceive ko sa kanya yung parcel ko. Yun yung sinasabi niyang ukay na aminado naman ako ron. Yun nga damit niyang paulit-ulit hindi ko yun pinapansin eh. Bayad na rin naman kasi yung parcel ko at pinakisuyo ko lang naman sa kanya since walang tao sa bahay. Tapos nakita ko sila na nagkukwentuhan nung inabutan niya ng pansit na sinasabi niyang aso. Feel niya pa yung pagchika niya na hindi niya alam padaan na ako sabay iba siya ng topic. Alam ko yun kasi sinisiraan din niya yung kausap niya sa akin. Aminado ako na nakakapos kami kasi nagme-maintenance yung biyanan ko. Pero hindi naman lagi nakagaya niya. Sinasabi kasi sa akin ni Katasing na ang haba na rin ng listang utang niya. At puro katapusan ang sinasabi. Sa kwentong inuman naman, minsan yung asawa niya rin yung nagyayaya. At kami pa rin naman yung nasagot at wala lang yun sa mister ko. Gasino na ba yung 2 bote ng kabayo? Hindi ko na mister pang ipagramot yun eh. Pero ito lang yung masasabi ko. Never akong nagkautang sa kapitbahay or kahit na kanino. Hindi kagaya niya na 20 pesos yung pamasahe nawawalan pa. Na kunyari pa walang barya. Na kahit naggaano kahirap nakakayanan naming mag-budget. Kung makapagmalinis naman siya sa sulat niya yung paluwagan nga dito sa amin na 50 pesos daily lagi siyang nami-mention. Na para sa akin mas okay pang hindi maporma. Kaysa naman yung kagaya niya na maayos pa yung ina kaysa sa anak niya. At kung yan ang tingin mo sa akin, di bali na. At least hindi naman palaging nakatanghod yung anak ko sa mga kalaro niya pag merienda. Sa'yo naman neighbor, sa susunod sabihin mo na lang sa akin. Na kasi naichika na rin naman yan sa akin nung ka-neighbor mo na binigyan mo ng pansit. Hindi yung kay Mami Len ko pa maririnig, di na double kill ka, di ba? Alam mo naman na naka-follow din ako dito sa page na to. Never na ako magbibigay sa'yo kahit alam ko naman na kapag masarap ay kinakain mo. Tsaka total magkatapatan tayo dito. Hindi ako yung mag-a-adjust kundi ikaw na may ayaw sa akin. Gawin mong harapan yung likod ng bahay mo. Tsaka kapag nagkukwento ka, magmasid-masid ka rin sa palibot ha. Minsan kasi dumadaan na yung biktima nyo, hindi nyo pa alam. Na ang malas ko talaga na ikaw yung katapat ko. Mag-ingat ka sa mga chinichika mo. Masarap pa rin kasi yung may payapang environment. Tsaka iwasan mo yung kinachichismis mo ha, yung anak mo yung busugin mo. Letter sender, Letty. Si Letty may nalimutan. Hindi niya kasi ako na chika kung maitim yung gilagid ni Jessa Na actually magaling kang rumibat. Na kasi sa ribat mo literal na hindi valid yung inis ni Jessa Kasi kung ako kay Jessa, uunahin ko yung kay Katasing. Kasi sigurado ako na kada may bibili doon pinapakita yung listahan mo. Nakikinita ko na baka si Katasing na yung sumulat dito sa akin. Tsaka in fairness, magaling kang chumika ha. Natawa ako sa biglang ibang topic hustler yan. Sundin mo yung payo ni Letty. Huwag kang basta chika, busugin mo yung anak mo. Kaya ka nabibigyan ng pansit kasalanan mo rin. Lesson learned. Less talk, less mistake na lang ha. Saka yung lagi kong payo na mag-inggit matutong humimlay.